the prayer of the righteous. Proverbs 15 verse 29. Busa, muhangyo ta sa atong patron, nga iyang dalhon ang atong mga pag-ampo didto sa langit. Ang pangutana, nagdebosyon ba sabta ni San Jose uban sa tinguha nga ang iyang mga maayong hiyas atong sundon? This is an important question because devotion without imitation may not be genuine. True devotion involves both internal and external alignment with the one to whom we are devoted. Mao bitaw mga igsuon, kung fans ta ni uhahay, di ba nga atong sinayawan, uhahay na pod? Kung devoto ta ni San Jose, ang atong pagkatao, mahisama unta pod niya. Ang tinuod nga pagdebosyon, ubanan gyud og pagpasibo, dili lang sa linihukan, kundili sa atong pagtuo kinaiya og binuhatan. Ipasibo kini sa pagtuo kinaiya og binuhatan sa atong patron. Malipay sigurado si San Jose nga kita magfiesta, manimba ug maghikay aron pagpasidungog niya. Apan, mga igsuon, mas malipay gyud siya kung kita mahisama niya. Nga magmatinud-anon, magtarong, ug magbuhat lamang sa angay isip mga anak sa Dios. Apil ni ini, pananglitan, ang pagbuto o pagpili ug maayo nining umaabot nga piniliay. Kung tinuod ta nga deboto, di nato ibaligya ang atong boto. Amen? Pakpakan nato ang tanan, be? My dear brothers and sisters in Christ, today we celebrate the feast of Saint Joseph the Worker, a man of few words, but of deep virtue. A man who worked not for fame, wealth, or comfort, but to provide for his family, to serve his God, and to do what is right, even when no one was watching. Dito sa iyang gamay nga siyap sa Nazareth, sa kalugar nga ordinaryo, ug mamingaw, uban ang martilyo, gabas, ug tigib. Si Jose, nagtrabaho ug ipakita niya kanato unsa ang matang sa tao nga dalaygon sa mga mata sa Dios. Saint Joseph is the model of the kind of worker we need in our country today. Joseph, he was a man of hard work. Naghago siya, way reklamo, ug wa magpakasayon. Gigamit niya ang iyang mga kamot ug ang talento nga hinatag sa Dios sa pagpanginabuhi. In a society like ours, where many look for easy money or quick success, where diskarte sometimes means dishonesty, Joseph reminds us that dignity comes not from the job title, but from how we do our work. Usahay ra ba mga igsuon, ikaulaw nato ang atong trabaho? Unsay trabaho nimo? Nay mangutana nato, muingon dayon taay, hinay nga tingog, mag-uumar ako, sir. Tindiro rako, ma'am. Driver ako. Labandira rako. Ato rang rarahon ang atong trabaho. Unya ang uban, medyo mapahitason. Ako'y manageron sa among kumpanya. Doktor ko, engineer ko, obispo ko. O di ay akong calling card. O, ha? Tawag lang kung naakay panginahanglan. Mga igsoon,
Di gini maoy gusto madungog sa Ginoo. Ang tan-awon sa Ginoo, dili ang atong posisyon, titulo o ranggo, kundi ang atong kamatinud-anon sa trabaho. Ayaw gyud ninyo ikaulaw ang inyong trabaho. Ang importante nga nagtarong ta sa atong trabaho. Diha bitaw sa kaamahan, iyang gitambagan ang iyahang medyo ambisyoso nga anak. Iyang giingnan, dong, mas malipay ko nga makita ka nga janitor dito sa langit kaysa makita ka nga presidente dito sa impyerno. Unsa may iyang gipasabot, bahalag janitor o ordinaryo imong trabaho, basta adto ka tugpa sa langit. Kaysa dako kang tao, dinhi sa kalibutan, pero sa impyerno ka tugpa puhon. Joseph was a man of honest work. Ang iyang kwarta hinaguan, nagpatulo siya og singot para ibuhi sa iyang pamilya. Why korupsyon kang San Jose? No bribery, no under-the-table deals. Wala siya mangawat o magpahimulo sa kwarta sa uban. He lived simply, earned honestly, and shared generously. In the Philippines today, where corruption continues to stain not just government offices, but also private businesses, schools, and even homes, we desperately need the spirit of Joseph. And above all, Joseph was a God-fearing man. Si San Jose, naminaw sa Diyos, bisan diya sa iyang mga damgo. Gisunod niya ang kabubuton sa Diyos, dili tungod kay gipugos siya, kundi tungod kay misalig siya niya. Ang iyang pagtrabaho, dili lang panginabuhi, kundi usa ka paghalad sa kinabuhi. Karon mga igsoon, mangutan na ta, doon na babay paglaom ang atong nasod? Doon na babakahay mo abot nga kabaguhan sa katawhan? Ang tubag, yes. Doon na pa. Apan, ang maong kausaban, magsugod gyud diya sa matag-usa kanato. Change does not come from elections alone. It does not come from the top down. It begins in the heart of every worker, every father, every mother, every student, every Catholic, every Filipino, every Boholano who chooses to live with honesty, hard work, and fear of God. Imagine na lang mga igsoon, kung matag government official, magupot o kasing-kasing nga sama ni San Jose. Imagine na lang kung matag teacher, matag tricycle driver, matag negosyante, matag empleyado, muingon, mo trabaho ko karong adlaw. Dili lang tungod sa sweldo, kundi para sa Ginoo. Just imagine how beautiful that can be. That is how nations are transformed, not overnight, but day by day, one soul at a time. Busa mga igsoon, magsugod yun ta sa kaugalingon. Let us be the change we need to see or we want to see in our country. When you are tempted to take what is not yours, remember Saint Joseph. When you are tired of doing good because others are corrupt, remember Saint Joseph. When you feel hopeless about our nation, remember Saint Joseph, who never lost faith even in the darkness of poverty or exile. Aniya kita karon mga igsuon sa tuig sa yubileo, o giyatagan kita sa simbahan, o kay gayunan nga madawat ang indulhensya, o pagkapapa sa silot nga nagauban sa atong mga sala. Hinaut ato ning isipon, nga dakong kay gayunan sa paghimog bag-ong sinugdanan, ug pagsugod og lakaw,
uban sa Dios. We are not doing this alone, but with other believers in Christ. Isip usa ka sinodal nga simbahan, mag-uban ta sa pagsugod o sa pagsunod kang Kristo. Karong adlaw atong gilagdaan ang mga balaudnon nga bunga sa atong ikaduhang sinodo sa Diocese sa Tagbilaran. Ang mga balaudnon dili pabugat kundi gabay sa atong kinabuhi aron kita mas maduol sa Dios ug sa usag-usa. On the feast of our patron saint, let us ask for his intercession. Saint Joseph the Worker, pray for our nation. Pray for our province of Bohol. Pray for every Filipino worker. Teach us to be men and women of integrity. Make us builders not only of homes, roads, but of a more honest and God-fearing Philippines. Amen.